Hi po. Ano, Tara? Yan, pakishare naman po. Pakishare po to. So, na-miss ko kayo. Ayan, hello po. So, ayun, mapagpalang gabi po. So, our topic right now is a heart that cares for the youth. So, we will just wait for the others to join, mga kapatid. Kaya if you could like it, share it, kapatid, no? Actually, dapat 8:30. Kaso ngayon, ikikwento ko po mamaya kung bakit medyo na-late tayo. Pero sobrang productive ko po ngayong araw. Nakaka-proud po sa Panginoon. Amen. So, kaya, ayun, inaano ko po na sana po talagang magtuloy-tuloy po 'to sa harapan ng Diyos. Hallelujah. So, yun po 'no, kamusta po ang buhay-buhay? Kamusta po ang life, mga kapatid 'no? Sana po okay po kayo. Yan, kamusta po? Kamusta po kayo? Wait lang, medyo makati. So again, our topic right now, a heart that cares for the youth. So actually, ito po ay in response sa a recent event na meron tayo mga kapatid na talagang affected yung mga young people, no? So, kailangan nating pag-usapan to para magising naman yung matanda. Tama ba? Alam mo kapatid, yung mga nangyayari sa generation ngayon, hindi mo masisisi dun sa mga bata. Kasi bata yun eh. Masisisi mo yan kung paano naging pabaya yung matatanda. Tama ba? 'Di ba? Ulitin ko ha, ang next generation o ang kabataan ay responsibilidad ng nakakatanda. Amen. So, mamaya pag-uusapan po natin pero a heart that cares for the youth. So, from Psalms chapter 78 verse 4, that's our topic right now, no? Kasi kailangan talaga kapatid para kayo po ay magkapuso sa next generation, no? Amen. Ay, okay lang po. Okay lang po, Kuya TJ. And ay, ako po magki-candy lang kasi medyo opo, Kuya TJ. And kasi medyo namamaos po ako. Pero again, sana bumalik na talaga algorithm natin. Medyo nagpahinga po tayo kasi medyo nagkasakit. Pero sa biyaya naman ng Panginoon, kaya naman. Amen. So, sobrang init lang po talaga. Pero productive tayo ngayong araw. Ayan, kwentuhan muna, no? Kwentuhan muna. So, alam niyo po kapatid, kaya medyo na-late po ako. Ay, namatay ilaw. Wait lang. Kasi po mga kapatid, isa po sa online Bible study natin na malapit po dito ay siya po ay nagpaabot ng mga gamit, no, mga bags, anong tawag dito, pan, yung lutuan, tapos bags din ng youth, tapos black shoes, no. So kinuha po natin yun. Unfortunately, hindi pala kasya sa eBay ko, pero ang pinakamaganda naman nangyari, na-meet ko po yung family niya. Amen. Ay, hi, Pipay. Na-meet ko po yung family niya at tumanggap po sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. No? So kung titingnan, sabi ko nga, Lord, thank you, Lord, no? At the same time, kapatid, kung loloobin ng Lord, magkakaroon po kami ng face-to-face Bible study doon. So, malapit po dito sa church. Hindi naman ganun kalapit, pero accessible po. Kaya, dalangin ko sana matuloy nga po. At the same time, kapatid, doon po talaga ako totally naiyak po sa Panginoon. Kasi, dinala po nila ngayong gabi, nireceive ko po sa church, yung isang buong kahon. Andun pala yung, ang tawag dito, nandun po pala yung isang bata na walang black shoes.
Imagine mo kapatid, sabi niya, Kuya Joy, nagsusukat siya. Eh, syempre, hindi hinahayaan ko, bata naman yun eh. Sabi niya, Kuya, size ko to. Pwede ba itong hingin ko? Tinanong ko, wala palang black shoes. So sabi ko, Lord, thank you talaga. Amen. So, yun po yung inaano ko sa Panginoon ngayon na pinagpapasalamat ko. Kasi, imagine mo kapatid, simpleng sapatos lang. Oh. Pero sobrang saya niya. So, kaya nakita ko na po, pinakita ko na po yun dun sa group chat natin. Oh. Sana makita niyo po. Pero yung batang yan, si Bastian eh. Sobrang sipag. Yan po yung isang pamilyang masipag. Actually po, naglilinis po sila sa church kanina. So, kaya nandun sila. Ang biyaya ni Lord, no? Naambunan ng biyaya at tawa yung bata. Amen. So, kaya salamat po sa Panginoon. Salamat din po dun sa nagbigay na alam ko pong pinagpala talaga ng Diyos. No? At kung loobin nga ng Panginoon, ma-Bible study pamilya, maka-attend po sila ng church, no? At the same time, magkaroon sila ng talagang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Amen. Hindi pa lahat kasi konti lang naman yung sapatos pero mostly meron. Amen. So salamat po talaga. Kaya kapatid, alam niyo po, alam ko nangyari itong lahat dahil po sa panalangin. Alam ko ito po ay biyaya ng Diyos dahil rin po sa mga puso po ninyo at sa puso po ng Diyos sa ating mga kapatid na may hirap. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko na sana po kahit papaano maalala niyo po kami lagi sa prayer, no? Kasi kailangan talaga namin ng panalangin. Amen. So, kaya yun po, no? Pero anyway, ang topic po natin ngayon, a heart that cares for the youth. So, ito po kapatid, in response po ng recent event na nangyayari no, sa ating bansa na hindi na maintindihan. Kaya, alam mo kapatid, hindi mo pwedeng isisi totally sa bata. Again, may kasalanan ng bata, pero ang malaking pagkukulang ay nasa matanda. Imagine mo kapatid na access niya yung mga ganong bagay. Hindi lang pwedeng sabihin dito sa live kasi mare-restrict tayo. Pero kung titignan mo, na-access niya wait lang po, nag-invite lang po. Kaya kapatid, kaya kailangan nating i-educate ang lahat, no? So again, a heart that cares for the youth. So actually, sa Bible rin po kasi kapatid, tumatawag ang Diyos ng kabataan. Amen. Pero paano susunod ang kabataan kung hindi nakikita sa matanda yung pagsunod? Amen. Kaya napakahalaga kapatid ng isang isang ugali ng matanda na talagang merong care sa kabataan. Amen. So ayan po no, sige, after like 10 minutes magi-start na rin tayo mga kapatid, kaya please 2 minutes na lang magi-start na rin. Pero again, this Devo kapatid will be in response doon po sa mga nangyari recent event no. Ngayon po, ang para lang po to heads you up, ito po ay hindi about dun sa mga kabataan. Ito po ay about sa'yo bilang isang matanda na dapat ikaw ang nagka-guide sa kabataan. Amen. So sobrang disheartened talaga ako, sobra. Tapos ito pang mga tao, grabe pati sa media outlet, imagine mo sisihin yung games, hindi ba dapat sinisisi yung susunod na yung mga matatanda na hindi nagturo ng tama doon, di ba? Ang laki po ng pagkukulang sa totoo lang. DepEd, sabihin na natin yan, DepEd at school. Imagine mo, ang laki-laki ng budget. DepEd na lang, ang laki-laki ng budget, walang gwardya. Samantalang yung mga building nila, kinukurakot naman nila, di ba? Gwardya yan kailangan gwardya Di ba? Gwardya gwardya na lang Ang ano pa volunteer lang ata o
o kaya naman parang kakilala lang within the area. Hindi ganun, kapatid, di ba? Di manong kumuha ng agency, di ba, na ulitin ko, hindi tama talaga yung step-ed na yun. Di ba? Hindi kasi mai-intimidate ang bata kapag nakita niya yung gwardiya niya, tropa pa. Di ba? Tama, pwede rin po dapat pulis na lang kasi kawani ng gobyerno, di ba? Wala eh. Kaya ayun, ito yung pag-uusapan natin. Amen ba? Ayan, pasensya na po, may candy ako kasi medyo paus po ko. Pero pwede na pala tayo mag-start. Sige po, tayo po muna ay manalangin, no? O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po. Alam mo, ang tunay na nangyayari sa Pilipinas, lalo na po sa katayuan ng mga youth namin dito sa Philippines. But Lord, right now, what we are asking you is the guidance sa aming mga matatanda na kami ay magkaroon ng puso, Panginoon, sa susunod na generation, so that we can prepare our hearts unto you, Lord. At salamat po dahil alam namin nabibigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo so that we could have a heart to the youth. Kaya Lord, salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Pwede mo bang pasabi muna present, present, present? Again, salamat po sa Panginoon, no? Dahil tayo po ay may pagkakataon muli na makapag-live, no? Salamat sa Diyos. At the same time, okay na rin ako kahit papaano, no? Schedule-wise, okay na rin, no? Kahit papaano. At the same time, binigyan naman tayo ng Diyos ng pagkakataon na talagang ipakita ang pag-ibig niya. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Yan, thank you po sa mga nag-present, no? Oo. So, mamaya natin pag-usapan. Pero ngayon, kapatid, punta muna tayo sa verse. Ayan. Psalm 78 verse 4. Sige nga po. Pwede mo po bang ibuklatin yung Bible mo, kapatid? Mga awit po yan, chapter 78 verse 4, o sa Tagalog po ay Psalm. Ay, hindi po late. Wala po. Sakto lang yan natin. No? Psalms chapter 78 verse 4. So again, ito pong live na to is to spread awareness na dapat ang matanda ang siyang gumagabay sa mga bata. Amen. Sobrang daming tao, kapatid, na nagpapasa ng ibaba ang parang criminal, anong tawag dito? Criminal age ng isang man. Pero hindi rin yun yung solusyon eh. Ang solusyon, umayos ka bilang matanda. Tama, mali? Sabihin na natin magkaroon ng bumaba man yung criminal age. Ano ba tawag doon? Yung accountability ba ng criminal age? Tingin mo ba may iwasan pa rin? Hindi, no? Dapat nag-uumpisa ang pagdidisiplina sa mga matatanda. Amen? Kaya nga, nabuklat nyo na ba? Sabi mo nga, kuya, nabuklat ko na. Psalm 78 verse 4. Sige nga po. Thank you. Ayan, nilagay yung Tagalog. Salamat, no? Pero sa English ko muna babasahin bago po yung Tagalog kasi bubuklatin ko dito yung Tagalog. So sabi po sa English, kapatid, yan, nabuklat na. Sige nga, check ko muna kung nabuklat. Yan, nabuklat na. Psalm 78 verse 4. Sabi dito sa English muna, we will not hide from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. Sa Tagalog, kapatid, sabi dito, wag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga sumusunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang ginawa. Tingnan mo, kapatid, ha? May nakalagay ba sa verse na ikaw, bata, alamin mo ang mga ginawa ng Panginoon? Nakalagay ba? Wala. May nakalagay ba dito sa verse, kapatid, na ang mga bata ang siyang magturo sa kanilang sarili tungkol sa Panginoon? Wala rin. Anong sinabi ng verse, kapatid? Psalm 78:4. Huwag natin itong ilihim. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, every time you didn't talk about God
sa mga kabataan, sa mga anak mo, kahit sa anak mo muna kapatid, sa mga mas batang henerasyon sa'yo kapatid, hindi po yun ang tamang ginagawa. Dapat hindi mo inililihim, amen, ang mga bagay na ginawa ng Diyos, ang decree ng Panginoon, at lalong-lalo na ang praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. Amen. Kaya nga kapatid, we have a mission. Sorry po. No, we have a mission kapatid na hindi pwede na ikaw lang yung feeling blessed. Hindi pwede kapatid na ikaw lang yung nakakaalam ng tungkol sa Panginoon. Amen. Alam mo kapatid, pag nagpunta po kayo sa profile ko, meron po ako diyang mga bata na sineshare ng gospel. Napanood yun na po ba yun? Alam mo kapatid, may nag-comment pa, early indoctrination daw. May nag-comment pa na, bakit daw bata pa lang inaano na, ano tawag dito? Minamanipulate na. Kapatid, we are planting seed sa mga batang yun na para pag lumaki sila, maalala nila na meron silang tinanggap na Kristo sa buhay nila. Amen po ba? Hindi man nila naiintindihan ng fully ngayon, pero naniniwala ako na ang isang butil, pag tinanim mo yan, lalago yan ng lalago. Amen ba? Kaya nga kapatid, hindi ko maisip na bakit meron pa ring mga tao na itinuturo mo lang naman ang mabuti sa mga bata, ayaw na ayaw pa. Kapatid, sinasabi po ng Diyos mula sa Bible, hindi natin itatago. Amen. Opo, kakasimula lang po. Hindi natin itatago. Sobrang simple. Kaya nga kapatid, tingnan nyo po, ang aming church, mahalaga po bata. Hindi po namin pinababayaan children's ministry. Kung paano kahalaga ang mga matatanda, ganun din ang bata. Hindi lang sila simpleng pinakain mo lang, hindi lang simpleng pinagministeran mo lang. Amen. Sila po kapatid ay mahal ng Diyos at mayroon tayong responsibilidad bilang matatanda na ipahayag sa mga younger generation ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, nagkaroon ulit ako ng eager na whatever it takes, I will go to schools and I will preach the gospel. Hindi man kami payagan ng mga principal, ng teacher, I will go to park and preach the gospel. Amen. Kaya nga kami dito kapatid, tingnan niyo po, inaayos namin, mga youth natin, hindi natin pinababayaan. Pag nakita ko silang medyo lumalayo sila, kinakamusta ko agad. Hindi ko rin kinukonsinte, kundi lagi ko rin pinapagalitan para makita nila kung anong tama at mali. Bakit? Sabi po ng Proverbs, teach the ways of the Lord while they are young. So that para pag lumaki sila, hindi ito lalayo sa kanila. Amen po ba? So kapatid, alam niyo po, ibang puso kasi yung may puso ka sa younger generation eh. Hindi na po ito yung panahon na, ay okay lang yan, kaya nila yan. Kapatid, ibang-iba ang generation natin sa generation ngayon. Alam mo, pinaka-nag-trigger po ako, may post po ako sa social media, sa Blue App. Ang pinaka-nag-trigger po ako, ay doon kapatid sa sinabi ng isang news outlet na kaya daw niya nagawa yun kasi daw meron daw silang nalaro sa Roblox na mali na impluwensyahan daw sila. Paalala ko lang sa nagbigay ng news outlet na yun kapatid, ako nga naglalaro pa ng GTA, Grand Theft Auto Vice City at saka San Andreas kapatid. Kung palalaan lang ng palalaan, sobrang dami ko na pong nabugbog doon. Sobrang dami ko na pong nanakawan ng kotse doon. Sobrang dami ko na pong nagawa ng mali doon sa larong yun. Pero hindi ko po in-apply sa totoong buhay. Amen? Kaya hindi nila pwedeng isisi sa games. Kapatid, ang problema, hindi ginabayan, hindi tinuruan ng tama, pinabayaan sa kalye. At kung titignan mo, bakit may hawak na firearms? Sino nagturong humawak doon? Sinong nagturo na, di ba? Ako po, I'm not expert, pero in terms of licensing a firearms, you need to have a certain certificate that you are capable on having it.
At the same time, meron pang psychological test yun na kung paano mo siya i-handle at kung paano mo ba ipapa-approve mo pa yan, papasok ka pa sa PNP, magpapa-psychometrician ka pa, may magpapa-psychiatrist ka pa, etc., 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 bago mo yan at hindi mo siya dapat pabayaan na kung saan-saan. Tama, may neurotest pa. Hindi mo siya pwedeng pabayaan na kung saan-saan lang dapat nakatago. Ano nangyari? Tapos ngayon, isisisi nyo sa games. Hindi. Hindi ko po pinagtatanggol yung mga laro. Marami talagang influence yung laro. Pero hindi po yun ang ugat. Ang ugat, na hindi naturuan ng tama ng isang magulang o ng kung sino mang guardian nila ang bata. Amen. Kaya dapat mamulat ang tao, kapatid, na ikaw bilang isang matanda na mas nakakatanda sa iba, responsibilidad mo yung younger generation. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, kung titignan natin, hindi pwede kapatid na wala kang gagawin. Amen. Kasi kapatid, kami bilang church, ang goal namin sa buhay, ang goal namin sa Panginoon, talagang magdala po ng kaluluwa sa Panginoon. Magdala ng buhay sa Panginoon. Amen. Kasama po dun kabataan. Kaya nga kapatid, may mga youth camps kami, may mga revival conference kami, meron kami ngayon, katulad niyan, meron pong gawain yung youth namin, created to create for Jesus. Hindi, CCC, created to create for your creator. So, ibig sabihin, i-involve ng youth ministry ang mga kabataan sa mga pagdodrawing, recreational activities. Bakit? Kasi nga kapatid, tingnan niyo po anong problema. Kayo mga magulang, dyan po kayo. Hindi porket busy ka kapatid, ibibigay mo na lang yung cellphone mo tapos hayaan mo na siya. Para makagawa ka, para makapaglaba ka. Tapos yung utak ngayon ng anak mo nandun na. Bali ba kung lahat ng napapanood sa online may mabuti? Hindi naman. Amen ba? Kasi busy ako kasi ipagpapalit mo yun. Kasi umiiyak, ipagpapalit mo yun. Ulitin ko ha. Responsibilidad ng matanda ang bata. Amen. At wala tayong pwedeng ibang sisihin dyan, kundi ang matanda na hindi nagturo. Hindi lang po dun sa dalawang gumawa, hindi lang po dun sa mga estudyante na may ginawang karumal-dumal sa eskwela nila, para sa lahat. Anak mo meron, pinsan mo, pamangkin mo, mas younger sa'yo kapatid. Responsibilidad mo yan. Kesyo bang hindi nakinig, sabi po ng Ezekiel, kung hindi ako nagkakamali, alam ko Ezekiel yun. Pananagutan mo ang dugo niyan kung hindi mo siya pinaalalahanan tapos napahamak siya. Ngayon, kung pinaalalahanan mo siya at hindi naman din siya sumunod, hindi mo pananagutan. So anong ibig sabihin kapatid? Ikaw ay accountable sa younger generation. Kumbaga sa mundo kapatid, unwritten rule to. Amen. Alam mo dito kapatid, may mga bata nakahubad sa daan. Pinagdadamit ko, kung di kayo magdamit, umuwi na lang kayo. Ang maganda kasi sa Panginoon, ginawa niya po ko, kilala po ko dito, taga-church, di ba? So, kumbaga, kahit yung mga parents, nag-agree at somehow, no, at some point, hindi lahat, pero nag-agree at somehow, na pag sinita ko sila, hindi nila kukonsintihin yung mga anak nila. Amen. So kaya ang gagawin ko, naman, nakahubad dito. Oy, ba't ka nakahubad? May nakita ko umaakyat. Huy, hindi yan akyatan. May nakita ko, kinuha niya yung bike. Hindi sa kanya. Hindi yan sa'yo, ibalik mo. May narinig ako magmura. Huy, nagmura ka. Lalo na pag nasa tapat ng church. Kapatid, pag sa tapat ng church, gawin yung kalokohan. Naku, sisitahin ko talaga. Sabi ko, dito pa talaga kayo nagsuntukan. Ganun kasi dito sa community namin eh. Sabi ko, di na kayo nahiya. Nasa simbahan pa kayo nagmumura, sabi ko. Di ba? So kung titingnan natin kapatid,
ikaw mismo meron kang pananagutan. Hindi yung katulad niyan, kapatid. Ako, wala po akong pinatatamaan na. Pero, ganito yung tao eh. Uy, tignan mo siya. Oh. Huwag mo siyang gagayahin na para hindi ka maging ganyan. Imagine mo, kapatid, alam mo na palang mali yung ginagawa ng bata. Have a heart that corrects. Amen. Hindi para pakialaman yung buhay, kundi halimbawa nandun yung magulang, marang mali yan. Oh. Amen. Hindi ko alam kung paano nyo gagawin yun, pero ipag-pray nyo, kapatid. Kasi ako, personally, no, talagang kinakausap ko po yung magulang. Hindi dahil hindi dahil nangingialam, pero alam ko kasing ikapapahamak ng bata eh. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos, huwag mong ilihim. Psalm 78 verse 4. Huwag mong ilihim sa younger generation, sa susunod na henerasyon, kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. Amen? Kung gaano kabuti ang Panginoon, kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, at lalong-lalo na ano ba ang decree ng Panginoon. Amen? Mahal ng Diyos ang bata, kapatid. Ngayon, yung dalawang nagkamali, kapatid, kahabagan sila ng Panginoon. Amen? Ngayon kasi, tingnan mo, kapatid, sabi, pababain, ayan, ibalik na yung ganito, ganyan, dapat ganyan. Ang daming galing magsalita. Pero wala namang naiambag sa buhay ng kabataan. Tama, mali. Mas okay pa rin yung wala kang sinabi, pero nagiging ilaw ka para sa ibang kabataan. Amen po ba? Kaya nga again, ulitin ko, kapatid, sama niyo po sa prayer. Kasi naniniwala po ako, ibabalik kami ng Diyos sa school ministry. Nawala man yon, pero alam ko ibabalik kami ng Panginoon doon. Amen. Kasi kapatid, tayo, limited lang oras natin eh. At nagmamadali na si Satan, dapat ang Kristyano nagmamadali na rin. Hindi yung isa ka pa dyan sa mga keyboard warrior na wala naman palang ginawa pero comment na comment. Dahil yun sa mga DTS, dahil yun sa mga Pink Lawan, dahil yun kay Senate President, dahil yun kay Cayetano, lahat na sinisi, kapatid. Wala namang magagawa yung pag ngawa-ngawa mo eh. Tama ba? Wala magagawa yan, kapatid. Ang may magagawa, pag ikaw ay may ginawa, kahit sa isang kabataan, kapatid. Amen. Alam mo ba, may napanood akong isang video. Kasi diba yung mga tema po ng mga movies ngayon, alam niyo po yung mga tema ng movies na villains are not born villains, but it was created because of circumstances, di ba? Ngayon, kapatid, meron po akong napanood na movie na, kalimutan ko yung movie name pero ano siya, dati siyang, kumaga masama siya dahil nga nung experience niya nung bata siya. Hanggang lumaki siya, tapos nagbago siya ng buhay. Ngayon, parang ang nangyari, may nakikita siya na same tao, same ugali niya nung bata siya, na alam niya yung outcome kasi dinanas niya. Alam mo, kapatid, anong ginawa niya? Nilingap niya yung bata para lang hindi magaya sa kanya. Amen? Anong matututunan natin doon? Alam mo, kaya mo pinagdadaanan ng isang bagay para ituro mo na hindi nadaanan ng iba. Amen? Kaya mo pinagdadaanan yung nahihiya ka dahil nagkaroon ka ng pagkakamali, o kaya naman natuto ka sa isang bagay. Kaya mo yung pinagdaanan, hindi lang para tumibay ka, kung hindi para ituro mo sa susunod na henerasyon na wag na nilang ulitin yung pagkakamali mo. Tama, mali? Ulitin ko, iset aside natin yung biblical. Morally good yun. Tama ba? Tama ba? Morally good yun. Na ituro mo sa kanila yung mga bagay na dapat nilang iwasan para hindi na nila madanas yung mga bagay na nadanas mo. 'Di ba? Kaya, kapatid, ikaw ay accountable. Again, wala akong points dito, kapatid. Bit-bit ko lang verse ng Panginoon. Nung nagsasabi na huwag mong ilihim ito sa inyong mga anak. Alam mo, kapatid, dapat, sabi nung ERPB ba? Yung Korean, di ba? Sabi nung Korean, pag natakot na ang matanda para sa mga bata, katapusan na ng mundo, sabi ng Tagalog dub. Di ba? Sabi, pag natakot na ang bata, ang natakot na ang matanda sa bata, hindi ko po ako nanonood, hindi pa ako nanonood. Nakita ko lang po yun sa Nakita ko lang po yun sa shorts. Hindi ako nanonood dun ha. Kaya hindi ko alam yung title nun eh.
Pero yun yung sabi nakita ko lang. Kasi nga, di ba, nagkakaroon na ng ganito sa Pilipinas, kaya do kailangan na ng ERPB ba yung tawag doon? Di ba? Oo, Pipay, di ba? Tapos sabi, alam mo, sa totoo lang, as I observe the parents right now, they are much more weaker than old generation parents. Why? Kapatid ako, ni minsan hindi ko kayang tumingin ng masama sa nanay ko kasi konting kunot lang ng ulo ko, nako, yung laruan kong matigas, nasa mukha ko na kagad. Sino nakaranas nun? Di ba? Imagine mo kapatid, hindi, walang konsente-konsente sa nanay ko, no? Nagpapaliwanag pa lang ako eh. Imagine mo nagpapaliwanag pa lang ako, nagsasabi pa lang ako, ito kasi yan eh. May hampas na kagad. Tapos, pag ano pa, ano tawag dito, pag magsasalita ka pa lang, sige, sabihin mo. Tapos nung nagsalita ka, sumasagot ka ba? Di ba? Kung anong titignan, anong sinasabi ko. Kasi ngayon, naging sobrang baby na nila yung bata. Hindi ka pwedeng magalusan. Tama naman yon. Hindi ka pwedeng mapawisan. Tama naman yon, walang problema. Pero, magugulat ka na lang na yung anak mo pala, lumalaki pala ng nagiging spoiled. Kasi sa totoo lang kapatid, ako, makulit ako sa totoo lang. Pero, generally okay ako. Kasi, dumaan ako sa pagdidisiplina ng nanay ko na may kasamang pag-ibig. Amen. Amen. Kaya kapatid, ibig ko sabihin, hindi... Ngayon, anong point ko? Ba't ko ba gustong i-point out to? Kasi kapatid, tingnan mo hindi ko sila dinadala sa simbahan kasi ayaw nila. Ang pangit naman kung mamimilit ako. May point? Okay? Pero ang tanong, hahayaan mo ba na ganun na lang lagi? Tama? Hindi. Hindi mo dapat hayaang ganun. Amen? Ano pa? Sinabihan ko naman siya na magbasa siya ng Bible pero hayaan ko na muna kasi marirealize niya rin yan. Kailan pa pag meron ng mali? Again, ang pagtutuwid ng Diyos, kaya naman niyang ibigay yan. Pero, ulitin ko sabi po sa Ezekiel, pag hindi mo pinaalalahanan ng isang tao sa kanyang mga maling ginawa at siya ay napahamak, sisingilin ng Diyos ang kanyang dugo sa iyo. Pero kung pinaalalahanan mo siya pero hindi siya sumunod at napahamak siya, hindi na sisingilin ng Diyos ang dugo niya sa iyo. Ano pong ibig kong sabihin mga kapatid? Ang ibig ko pong sabihin ay ang Diyos na buhay itatama yung anak mo. Pero responsibilidad mo. Amen. Yung anak mo. Ngayon, hindi nakikinig sa'yo kapatid, ipagpasa Diyos mo. Pero, nagawa mo yung part mo. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, dalangin ko po, na bigyan ka ng Diyos ng wisdom na kung ano yung tamang pagpapalaki sa anak. Amen. Biblical naman yan eh. Thank you po Ate Jeno. Biblical naman yan eh. Alam niyo po, sa pagtutuwid, psychological speaking, also in anong tawag dito, in biblical perspective, dapat hindi direct. Beto yung kamay mo. Hindi direct na nananakit, no? Dapat may stick at
doon sa tamang tamaan. Amen? Hindi rin naman solusyon, kapatid, yung sobrang bugbog. Hindi rin naman. Amen? Ang solusyon, kinakausap mo ng tama, nakakaintindihan kayo. Ngayon, kung hindi talaga tumino, kailangan mo na ipaluin, di ba? Pero hindi naman to the point na bugbugin mo na, di ba? Pero ngayon, halimbawa, hindi na dapat kasi pinapalo yung teenager tama ba? Ang mga pinapalo lang, mga 7, 8, yan. Pero mga 10, 11, kapatid, dapat dyan, tamang pakikipag-usap. Amen. Sige po kapatid, matanong ko kayo. Yung mga nandito po sino po magulang dito? Hindi yung magulang na, sino po yung parents? Sige nga, taas nga kamay. Nga mga parents. Sorry. Parents ng merong teenager. Sorry, teenager. Siguro yung mga 10 above. Sino po dito? May parents siya ng may 10 above. Sabi mo, ako po yun kuya, may parent ako ng 10 above. Sige nga. Parent po ng 10 above Yan, ako po. Yan, may 10 above. Yan. Tanong ko, kailan mo huling dinate yung anak mo? Kailan kayo lumabas ng kayo lang at mag-usap tungkol sa buhay niya? Kailan ka nag-effort na tanungin siya sa nangyayari sa buhay niya? Praise God, may lumabas, no? Alam mo kapatid, hindi mo kailangang anong tawag dito? Hindi mo kailangang biglain. Yun yung gusto ko Hindi mo kailangang biglain. Dapat umamin ka, dapat ganito, kung may crush ka dapat. Hindi ganun Kumbaga kapatid, ang sinasabi po ng Panginoon, unti-unti mo siyang iwin na kung paano mo winiwin yung kaibigan mo. Di ba pag kaibigan mo, hindi mo naman agad Amen? Hindi, Deng, makikinig na sa'yo anak mo, di ba? Answered prayer tayo dyan sa anak mo Amen? Pero kung anong ibig ko sabihin, hindi mo naman kailangan biglain Halimbawa, ilabas mo lang kahit hindi kayo mag-usap. Tama? Ano bang gusto mo? Ano ba? Una talaga, hindi yan magiging komportable sa'yo. Bakit? Kung bugbugin mo yan natin. Kung hindi mo nga yan pinapakinggan ng bata siya, mag-open kaya yan ngayon, di ba? Kunyari, may mga lapses ka sa parenting mo, hindi pa naman, amen? Hindi pa naman huli ang lahat para hindi ka niya maintindihan. Tama ba? So, ano pong ibig ko sabihin? Unti-unti mo rin siyang iwin. Amen? O yan, di ba? Thank you at Elizabeth, encouragement yan, di ba? Dapat yung anak mo, mas nag-open sa'yo. Hindi yung sa iba, patuloy sila nag-open. Amen? Hindi na tuloy, imagine mo, imbes na sa'yo sana nakikipag-usap, sa iba tuloy nakikipag-usap. Ano kaya mangyayari doon? Tingin mo ba lahat ng makakausap niya tama ipapayo? Hindi rin. Amen? Kaya nga anong sabi ng Bible? Huwag mong ilihim. Ang tamang parenting kapatid ay merong open communication. You are not just a provider. You are not just the one who will set his path straight. Kundi ikaw ang makakasama niya hanggang siya ay lumaki. Amen? Ako po, nanay ko ganun Imagine mo kapatid, ang pangangaral po sa akin hanggang 8 years old lang. Kasi namatay na po yung nanay ko ng 8 years old ako Diba? Kaya sabi ko nga sa Lord, ako kapatid, may anger management din ako Akala niyo kayo lang nag-struggle. Meron din ako. Pero sa ngayon kapatid, tinuturuan ko na yung sarili ko, paano ko ba ito mawiwin? Amen? Ano bang gusto nito? Hindi naman kasi lahat lagi kaparaanan mo. Tama, mali. Alam mo kapatid, kung ikaw natuto ka dati sa bugbog, yung ngayong generation, hindi. Amen? Matututo yan sila sa kaparaanan na kung paano nila gustong i-receive yung pagtutuwid sa kanila. Tama, mali. So, magkaiba talaga yung generation natin sa generation nila. Iba talaga. Tanggapin na natin yun.
Pero ang tanong, susukuan mo ba sila? Hindi. Amen. Kaya nga ako kapatid, tingnan niyo po. Hindi man ako hindi po ako more on salita na ngayon eh. Binabago ko na kasi sarili ko eh. Talagang, ako kasi nawawalan din ako ng pasensya minsan. Pero ngayon, dinadaan ko sila na kung paano ba dapat ang isang pamumuhay ng isang tao. No? Hindi pagiging madamot. Pakita mo yung tama sa kanila. Amen. Pero alam mo kapatid, anong na-appreciate ko? Di ba namigay po tayo ng Bible? Salamat po ah. Naiwan po ng isang youth dito yung notebook niya. So ako, syempre, nabuklat ko kasi tinitignan ko kung kanino kasi walang pangalan eh. Pero alam niyo po, may nabasa po ako sa likod. Sabi niya, Dear Lord, naiyak ako kanina sa church, sabi niya, maraming salamat po kay Kuya Jerome na nagbigay sa akin ng notebook pang devotion at Bible para may mabasa po ako. Salamat po kasi pala mo siya, kaya nabigyan niya po kami ng Bible. Ingatan mo po yung buhay niya, ingatan mo po yung pamilya niya. In Jesus' name, Amen. Kapatid, sabi ko, Lord, simple lang ginawa ko. Nagbigay lang po ako ng Bible. Nagbigay lang. Pero iba pala yung impact. Nung una kapatid, medyo hesitant ako kasi sabi ko, ay Bible ulit? Kasi nagbigay na ako ng Bible eh. Dati pa, siguro way back like 2 years ago sa kanila. Pero sabi ng Lord, bigyan mo pa rin. Pero imagine mo kapatid, maisulat niya, hindi yung directly kasi mayain yung batang yun eh. Pero sabi ko, niloob mo Lord na mabasa ko to, hindi para maging chismoso ako. Pero i-encourage ako na sa simpleng Bible giving, merong maaring magbago ng buhay. Tama po ba? Kaya kapatid, ulitin ko responsibilidad natin. Wala pa yan, hindi pa nangyayari itong incident na to kapatid, hindi pa nangyayari yung mga sakitan. Pero kapatid, kung titignan mo, meron kang isang kabataan na nabago ang buhay dahil kay Kristo. Bakit? Kasi pinili mong sundin ang Diyos. Ulitin ko, sabi ng Psalm 78, huwag mong ilihim. Amen? Hindi mo dapat ilihim. Amen? Hallelujah ba? Hindi mo dapat ilihim kahit kaninong kabataan. Amen? Kaya napakaganda po ng verse na to kapatid. Dapat sabihin, hinihimay-himay ko lang dapat sabihin mo sa susunod na henerasyon. Amen? Ako kapatid, hindi ko naman din talaga na-receive ang salita ng Diyos. May nagbahagi lang. Pero purihin ang Panginoon kung merong mga katulad ni Pablo na bigla na lang nilang na-encounter si Lord. Hindi ko po yun pagdududahan. May mga ganun talagang instances. Pero kapatid, kung titignan natin, kung hindi lang din naman tayo naabot ng ibang tao, wala rin naman tayo kay Kristo eh. Tama ba? Marami po nagsasabi sa akin, Kuya Jerome, salamat po sa live mo kasi narinig ko po ang salita ng Diyos. Purihin po ang Diyos noon. Pero kapatid, kaya ka kumilala dahil pa rin sa kapangyarihan ng Panginoon at sumunod lang ako sa Diyos. Imagine mo kapatid, nagsalita ka lang ng tungkol sa Word of God. Amen. Tapos biglang may kumilala. Amen. Actually, kanina po, may ginawa po ako na gumagawa po ako ng flyers. Naka-translate po sa ibang lingwahe. Kasi sabi ko, dito sa Cavite, madali mag-explain kasi Tagalog, pero sa ibang lugar talaga, hindi sila marunong mag-Tagalog eh. Amen. Kaya sabi ko, nagawa ko, o pinasa ko. Sabi ng isang kapatid, kinakabahan ako, hindi naman ako kinakabahan. Pero alam mo kapatid, ibigay mo lang yan. Ibigay mo lang yung salita ng Diyos, kahit walang mag-explain, kikilos si Lord dyan. Kasi kapatid, ang pagkilala ng isang tao ay hindi naman din tungkol sa'yo. Amen. Ang part mo, sumunod ka lang, Diyos pa rin naman ang nagbabago ng buhay. Amen ba? Kaya nga kapatid, pag may nagsasabi dito, Kuya Jerome, salamat sa live mo kasi ganito, naganahan ako magbasa ng Bible, nagbago ko ng buhay. Kapatid, hindi naman ako yan. Si Lord pa rin yan. Amen. Tama ba?
Hindi po ako yan. Kasi kung ako yan, ako matatakot ako kay Lord. Kaya please lang, wag nyo nang sabihin ako yan. Kay Lord yan. Amen? Kaya kapatid, kung titignan mo, meron kasing nagpasa. Amen? Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon na ipapasa ko po sa younger generation, napapasa ko rin sa old generation. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. At ganun ka dapat ginagamit ng Diyos. Hindi yung ikaw pa ang nag-impluensya. Sige, wag mong ganin yan, wag mong pansinin yan. Ako, kapatid, ulit-ulitin ko sa inyo, kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Amen? Kaya kapatid, lagi ko po kayong ini-encourage. Share the word of God. Hindi na ito yung panahon na mahihiya ka pa. Hindi na po ito yung panahon na takot ako eh. E paano kung bigla yung kinuha ni Lord? O anong sasabihin sa'yo ng Lord? Pananagutan mo yung dugo niya kasi hindi mo shinare yung gospel. Amen. Kaya kapatid, sinasabi ng Diyos sa'yo, ano ang ginawa mo para sa kabataan niya? At gustong-gusto ko po talaga yung sinabi ng pastora ko sa akin. At hindi ko yun nalimutan kahit way back years ago pa. Hindi talaga. Alam mo anong sabi niya? Jerome, bigyan mo nga ng tinapay ang mga bata. Baka dahil sa tinapay kumilala yan sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo, ulitin ko, ano ba ang nagawa mo? Amen. Para sa iba. Kasi kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, lagi mong tandaan, you are accountable sa younger generation. Amen. Hindi na nga ginagawa ng parents nila, hindi mo rin gagawin. Kaya nga kapatid, ang dalangin ko sa inyo, magkaroon po kayo ng puso sa younger generation. Amen. Magkaroon ka ng puso. Amen. Tignan mo kapatid ang isang tao na pikit mata sa sitwasyon ng iba at wala siyang ginawa ay isang tao rin na maaaring maging pikit ang mata sa kanya ng iba at pabayaan din siya. Amen. Yun yung tinatawag na principle na kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanin mo. Kaya nga itinuturo ng Panginoon sa iyo ngayon na sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahangahangan niyang ginawa. Ano ba ang kapangyarihan ng Diyos? Blessing lang ba? Hindi, no? So, ibig sabihin, ikikwento mo rin pati yung pagtutuwid. Oh, ano yung ikikwento mo sa Red Sea? Sige nga, sa Moses. Ikikwento mo lang ba yung mga Israelita nakalagpas ng Red Sea? O ikikwento mo rin na kung paanong hinabol ng mga parao yung Israelita para pagpapatayin, ang Diyos ang nag-ingat sa kanila. So kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay ang balanseng pagtuturo nito, ang pagtutuwid niya kasama ang biyaya niya. Ang pagpili sa Diyos at ang pagtitiis sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa iyo ngayon na alin? Na huwag mong ililihim sa mga anak ninyo at sa mga susunod na salinlahi. Amen? Ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahangahangan niyang ginawa. Amen po ba? Amen. Yes po kapatid, yan po ang sinasabi ng awit. At konteksto sa konteksto, yun din po ang pinaparating ng Diyos. Amen. Kasi pag binasa mo yung awit 78 kapatid, doon lang yan iikot sa kabutihan ng Panginoon at kung paano mo ipinapasa sa iba ang kabutihan ng Diyos. Amen. At lagi ko pong sasabihin sa inyo kapatid, hindi ka narito para lang maging feeling blessed.
Hindi ka narito kapatid para lang matuto ka tapos may irebat ka sa iba. Hindi. Kaya ka narito ngayon at nakikinig ng salita ng Diyos para yung natutunan mo, ipamuhay mo at makita ng iba. Amen. At kasama na po yung kabataan doon. Kaya kapatid, sa mga ganitong pagkakataon na nangyari kapatid, talagang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na umabot pa ng mga kabataan. Iba't ibang mga puso kapatid ang hinihingi ko sa Panginoon talaga. Sa totoo lang, iba-iba. Meron akong hinihinging Bible study ng mga tatay. May hinihingi akong Bible study ng mga young pro. May hinihingi akong Bible study ng youth. May mga community akong hinihingi sa Panginoon. Bakit? Kasi kapatid, pasama na ng pasama ang mundo at yun po ang signs ng end times. Sabi po ng Bible, pasama ng pasama ang mundo. May mga tatay nakakalabanin ng kanilang mga anak, may mga anak nakakalabanin ng kanilang mga tatay. Eh ikaw, anong gagawin mo? Makikisali ka sa kasamaan o magiging liwanag ka? Eh kung kayo po ay nandito na at matagal na kayong nanonood dito, alam niyo po ang stand natin. Hindi tayo makikiayon sa takbo ng mundo, kundi tayo ay makikiayon sa pinagagawa ni Kristo. Kung sinabi ng Diyos na maging ilaw tayo, magiging ilaw tayo. Amen. Kaya ako pati dito po sa mga youth namin, hindi po marami youth namin, kukunti lang kasi konti lang talaga gustong sumunod sa Panginoon eh. Pero, yung youth na yon ayoko nang mabawasan. Kaya kapatid, umuupo ko sa kanila, kinakamusta ko sila. So, kumusta ka? O di ba yung isang young people natin, nalaman ko pala estado ng buhay nila. Hindi pala makatulog sa gabi kasi kortina lang yung babae pa. Wala palang makain kasi hindi sinasabayan ng nanay. Ano tayo ngayon yan? Amen. ASND po, ang salita ng Diyos. Di, attend ka lang dito, M. Meron nga akong youth dito, taga Mindanao. Dito ba si Sifa? Hi, Sifa. Di ba kaya kapatid, kayo po, mga youth dyan, kung may youth po dyan ha, hindi po yung, lang youth at the heart. Yung youth talaga ha. Kayo, yung young pro, iba na yon, amen? Yung mga youth, but meron ding pro, yung adult. Pero yung mga youth kapatid, kung kailangan nyo po ng kuya, pwede po kayong mag-message sa akin. Hindi po ako nagre-reject ng mga message kapatid. Kung meron po kayong gustong i-open nyo lang po, magre-reply po ako. At kung makalimutan ko mag-reply kapatid, amen, halimbawa makalimutan ko mag-reply, chat nyo lang ulit ako, magre-reply ako. Kasi minsan talaga nakakalimutan kasi ang dami ko talagang mga face-to-face na kailangan na ginagawa pa rin. Pero, what I'm saying right now is that kung wala kang makausap, available po ako. Amen. Kaysa naman sa kumausap ka ng mga iba ang impluensya, tama? Dito ka na lang. Amen. Kaya ako kapatid, yun talaga iba po ang puso ko ngayon sa Panginoon, lalo na sa mga sunod-sunod na incident na to. Kaya ikaw sana maging kabahagi ka sa kaharian ng Diyos. Na pakinggan mo yung sinasabi, ano ba ang kailangan ng youth, at kung paano mo iwi ng ibang tao, dapat ganun din sila. Amen. Amen po ba? Hindi, sabi po ng First Peter kapatid, ano pong sabi? Ikaw magulang,
Huwag mong buyuin ang iyong anak. Huwag mong buyuin. Ibig ko sabihin, hindi ka dapat maging dahilan kung bakit sila lumayo sa Diyos, kundi ikaw ang maging dahilan kung bakit kailangan mong gumawa para sa Diyos upang maisama mo sila. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, ano yung ginagawa mo sa Panginoon? Kahit na pakiramdam mo walang epekto yan, meron yan. Iniisip ko kapatid, nag-school ministry po kami sa mga varsity po, abot po ng 100. Hindi po nagtuloy-tuloy, pero ang pinakamahalaga sa akin, nakapagtanim kami doon. Mas maiging nagtanim kaysa sa walang ginawa. Amen. Kaya nga ako kapatid, uulitin ko po dati po kasi way back like 1 year ago, 2 years ago. Tatambay po ako dun sa park malapit po sa church, ay sa malapit po sa school. Tapos nagba-Bible study po ako. Wala pa po akong online ministry nun kapatid, pero nagluluto po ako ng pancit canton, nagluluto po ako ng fried chicken, nagpapakain po ako ng lunch sa kanila. Kasi nga, baka dahil doon kumilala sila sa Panginoon. And again, hindi naman din nga, sabihin na natin parang walang effect, kuya, hindi rin sila nagtagal. Pero kapatid, may ginawa ang Diyos. Amen. Kasi paano hindi ko malalaman na may ginawa ang Panginoon? Yung amin pong song leader, ang pangalan po niya Angeline, lagi niyang kinikwento sa akin, Kuya Jerome, grade 3 ako nakakilala sa Panginoon. Pero ngayon kapatid, siya po ay lingkod na ng Diyos. Grade 3 Ngayon po, church secretary na namin. Graduate na. Summa cum laude pa. Namamangha ako dun sa kay Angie, sobrang mangha ako dun. Talagang nalagak niya yung buhay niya sa paglilingkod. Sino pa? Yung isa naming supporter sa Alfonso kapatid, yung nagdadrive sa amin minsan, si Kuya Mark. Sabi niya sa akin, nung grade 3 ako, may nagbibigay din sa aming born again na pagkain. Hindi niya daw naintindihan kung para saan, pero alam niya lang na may nagbibigay at born again yun. Kaya nung tumanda na siya, nagkapera na siya, pinagpala siya ng Panginoon, nag-commit po siya doon sa J.I. Bill si Alfonso na sa tuwing pupunta siya, magdadala siya ng juice at tinapay. Imagine mo yun, grade 3. Anong ibig ko sabihin? Hindi man mo man makitang lumago ngayon, hindi mo man nakita nagbago ng buhay ngayon, hindi mo man nakita na merong visible impact. Pero kapatid, kung titignan mo, merong gagawin ang Diyos dyan. Amen. Kaya hindi po sayang yung mga oras na nilaan mo para turuan sila. Kasi kapatid, pagdating ng araw, maaalala nila na naging mabuti ang Diyos sa kanila. Amen po ba? Dahil merong ikaw at ako na sumunod. Minsan pagdududahan mo, para sa akin ba to Lord, hindi naman ako ganitong tao eh. Hindi naman ako palasalita sa marami. Tahimik naman ako, hindi naman ako magaling sa bata. Ulitin ko, ang tanong, ano bang ginawa mo? Hindi ka man pang front, baka naman pang back-end support ka. Sa IT lang yan eh. Front-end and back-end, di ba? Amen. Hindi ka man front-end support, baka back-end support ka. Amen. Halimbawa, ang front mo ako, halimbawa lang magiging possible ba yun kung walang nag-invite? Hindi naman kaya ng isa lang yan. Tama? Halimbawa, ikaw ang nakakapronta. Ako naman ang support. Ikaw nagpapatahimik sa kanila pag may nagdi-discuss. Ikaw yung nag-aayos ng buhok nila. Amen. So kung titignan mo kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, kahit ano pa yung kakayahan mo o kahit ano pa yung ginagawa mo,
Ang mahalaga, may ginagawa ka para sa Diyos. Amen ba? Amen. Kasi kapatid, ang bilis nating maghusga. Tama? Naglipa na pa fake news. Naglipa na pa yung mga gatong. Naglipa na pa yung paninisi. Naglipa na pa yung mga baluktot na politiko. Kapatid, maiba naman tayo. Amen ba? Pwede ba tayo magkasundo doon? Maging iba naman tayo. Kung ang mundo yun ang pinapakita, tayo naman ipakita natin yung buhay ni Kristo. Amen. Amen po ba? Ulitin ko hindi mo kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan maging politiko, hindi mo kailangan ng impluwensya. Abutin mo ang kaya mong abutin. Turuan mo ang dapat mong turuan. At ilagak mo sa Panginoon ang mga dapat na ilagak mo sa Diyos. At one day, makikita mo na lang, lumalago ka na. Amen? Kaya kapatid, kung titingnan natin itong Psalm 78:4, hindi ko alam kung bakit may nagko-comment pa dyan. Pero sobrang linaw naman dito. Hindi ko alam, may gusto pang mangbash. Ulitin ko basahin ko po yung 78:4. Huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinahay. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at lahat ng mga kahanga-hanga niyang ginawa. So kung isasummary ko sa pinakamababaw na salin, kung sasabihin ko sa pinakamababaw na salin, at sa maiintindihan, simple lang. Ipahayag mo sa susunod na henerasyon kung gaano kabuti ang Diyos at ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Ay, nagulat naman ako dun. May mga bumabagsak talaga dito sa bahay namin Amen. So, kaya kung titignan natin kapatid, unahin mo within your reach, anak, pamangkin, pinsan na younger sa'yo. Ngayon, kung rejected ka, sundan mo sa susunod, kaklase ng anak mo, kaklase ng pinsan mo, within your reach. Kung hindi rin, within the community, ang mahalaga may ginawa ka. Hindi mo kailangan ng kahit sino kapatid, ang mahalaga umaabot ka. Tanong niyo, paano ko simulan Kuya Jerome? Mapagkwentuhan ka, lumabas ka naman ng bahay niyo. O pag may nakita kang bata, alam mo kapatid, madali lang naman makipag-usap sa iba. Kung sabihin mo, oy, ganyan, etc. Ganito, ganyan, kamusta ka ba? Uy, ano yung ginagawa mo? Diba? Ang mahalaga, nasabi mo. Again, hindi kasi yan, ito, alam mo kapatid, minsan ganito kasi, may dahilan pang ganito. Hindi ko kasi calling yan Kapatid, alam mo, generally speaking, ang Great Commission ay calling ng lahat. Amen? Ano ba yung Great Commission? Preach the gospel at the ends of the earth. Amen? Baptize them and make them a disciple. So generally speaking, sinabi po yun para sa lahat ng mananampalataya. I-comment mo nga dyan, para sa lahat ng mananampalataya. Amen? So ibig sabihin kapatid, sinasabi sa iyo ng Diyos, ang paghahayag po ng salita ng Panginoon ay responsibilidad mo sa harapan ng Diyos at accountability mo para sa mga taong napapahamak. Amen. Kasi kapatid, hindi po binigay ng Diyos sa iyo ang kaligtasan para lang, para lang sa iyo, para lang ma-feeling blessed ka, hindi ganun kapatid. Binigay sa iyo yan para maging ilaw ka, amen, at maging asin ka ng mundong to. Hindi yung tabang na sa iyo, punding-pundi pa sa iyo. Amen. Imagine mo kapatid, natatabangan sila, ang gaspang mo kasi. Napupundi sila kasi ang toxic mo. Di baguhin mo buhay mo. Tama? Kaya hindi pwedeng sabihin sa akin ng tao, hindi ko kasi calling yan pang ganito kasi ako. Ano palang calling mo? Ang primary calling ng isang tao kapatid is to share the gospel. Pangalawa na lang yung pagiging pastor,
pangalawa na lang yung pagiging usher, pangalawa na lang yung pagiging praise and worship, pangalawa na lang yung pagiging ministry leader sa mga bata, pangalawa na lang yan. Pero ang sharing the gospel or sharing the goodness of God, para sa lahat yan. Amen? Amen po ba? Hindi yan pinipiling calling. Hindi yan kasi parang hindi ko trip. Ay parang ang pangit naman. Di mo nga kapatid kanina, yung binibigay po sa ating mga bags, ang sabi po nun, ang sabi po niya sa akin, Kuya Jerome, ilalamove ko na lang o kaya naman ipadala ko na, i-grab ko na lang para hindi ka na mahirapan. Pero within my spirit, sabi ng Lord, hindi, kunin mo. Kunin mo. Eh ngayon, dala ko po yung ofera namin, yung single. Sabi ko, baka kasya naman dito kasi maluwag yung unahan nun at may likod pa. Sabi ko, baka kasya naman. Alam mo kapatid, nakita ko yung purpose ng Panginoon. Ang purpose pala ng Diyos, hindi pala para kunin ko yung regalo, kundi ibigay ko yung regalo ng Diyos. Amen? Kasi sabi ko sa kanila, ate, pinagpala niyo po yung church namin, hindi naman po ako pwedeng umalis nang hindi ko naman kayo pinagpe-pray. Alam mo kapatid, ito po yung sobrang blessed ako. Sabi niya, Kuya, okay lang ba Catholic kasi kami? Sabi ko, oo naman po. Kaya welcome po lahat dito, no? Sabi ko, ako po, tingnan, imagine nyo po, Catholic po kayo, pero kayo po ang umaabot ng mga tao. Purihin po ang Diyos. Amen? Kaya kapatid, kung titignan mo, sa harapan po ng Panginoon, na napakahalaga na maintindihan mo, hindi kasi yan sa estado ng buhay mo, hindi rin yan sa estado ng paniniwala mo, kundi ito bang regalo ng Diyos sa'yo, tatanggapin mo o tatanggihan mo. Amen. Pinreach ko po gospel. At salamat po sa mga nanonood sa ospital. Paggalingin po kayo ng Panginoong Jesus. Amen. I declare healing upon healing to you in Jesus' name. Amen. Kasi kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. Wala pong maikukumpara sa kahit anong yaman, katayuan, o kahit ano pa dito sa mundo ang ginawang pagpapala ng Diyos sa isang tao. Amen. Namatay siya para sa kanya at para bigyan siya ng buhay. Wala pong makakatanggi nun. At wala rin pong kahit sino ang makakahigit nun. Amen? Kaya kapatid, kung ano ang nakuha mo sa Panginoon, ay yun din ang dapat na ibinibigay mo sa iba. Uulitin ko, Psalm 78:4, huwag mong ilihim, kundi dapat ipagsabi mo, ipagkalat mo, amen, na mabuti ang Diyos sa'yo at siya ay nagliligtas ng buhay. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya nga kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, ano ba ang estado ng buhay mo? Kung ikaw ay pinagpala ng Diyos, let that blessing ay makita sa'yo at i-share mo rin sa iba. At kung binago ng Diyos ang buhay mo, hayaan mo yung pagbabago ng buhay mo ay gamitin ng Diyos para makita rin ng iba. Amen? Kasi kapatid, ikaw minsan ganito ka eh. Kaya nga sabi ng Bible, diba? Psalm 78:4 ulit. Ipakita mo yung praiseworthy. Paano mo makapapakita yung praiseworthy? Hindi mo nga nakikita yung kabutihan ni Lord. Paano mo nga naman maituturo sa Panginoon na, maituturo sa mga kabataan na magtiwala sa Panginoon kung ikaw mismo ay hindi nagtitiwala? Kung ikaw mismo puro ka reklamo. O di ba sabi po ni Kuya TJ, nasa ospital siya, nasa emergency room. Kung papapiliin po yung mga nasa ER, mas gugustuhin na lang nila sana dahil makinig na lang at wala silang sakit, tama? Yung iba dito, wala kang sakit, pero yung nagpasalamat ka ba sa Diyos? Amen? Anong ibig ko sabihin? Mas tinitignan mo kasi yung mga pagkakamali mo sa buhay, yung mga kakulangan mo sa buhay, yung mga bagay na hindi pa binibigay sa'yo ng Diyos, rather than sa mga bagay na talagang binigay na sa'yo, hindi mo lang nakita o napansin kasi hindi mo piniling makita. Amen? Kaya ulitin ko, paano ka nga naman ba magiging ilaw kung yung source of your light hindi mo ina-acknowledge? The one who gives you life, the one who gives you blessing, ay hindi mo ina-acknowledge. Amen? Kaya wala tayong aasahan kapatid, even in your household, kung kahit ikaw na lang na nakakarinig ng salita ng Panginoon ay hindi pa nagbabago,
paano mo maasahang magbago ang mga kasama mo sa buhay? Paano mo maasahang magbago, kapatid, yung mga tao sa paligid mo kung ikaw mismo hindi ka nagbabago ng buhay? Amen? Kaya ang totoo pong puso sa mga youth ay ang siyang puso na nagbibigay ng kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay nila ay ibinabahagi nila. Amen po ba? Kaya nga ako, kapatid, hindi po ako magsasawa na mag-preach. Hindi po, no? Ba't ako magsasawa? Kung kada preach naman merong nababago ang buhay. Amen. Bakit ako magsasawa? Hindi ba porket hindi na tayo 300 plus ngayon? Hindi na ako ititigil na ako mag-preach? Wag na, uy. Hindi ako titigil, no? May nagsabi nga sa akin kanina, kapatid, kaya kailangan ko po ng encouragement kasi kahapon talaga sobrang nanghihina po ako. Hindi ko alam anong gagawin ko, no? Pero biglang may nag-encourage sa akin kanina. Bigla lang nag-PM, sabi niya, Kuya Jerome, wag mo pong itigil yung paglilingkod mo sa Panginoon at yung ginagawa mo. Kasi nung nakita kitang napanood kita, nakita ko po na pinalaki po ng Diyos yung church niyo. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sabi ko, si Lord yan. Alam ng Diyos kung kailan niya ako i-encourage. Kaya makakita man ako ng discouragement, hindi ko yun papansinin. Ang makikita ko pa rin yung pangako na binigay ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga, kapatid, napakahalaga na naiintindihan mo yung ginawa ng Diyos. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Nilibing siya ng 3 araw at nabuhay siyang muli para patunayan sa'yo na kung anong ginawa niya ay gagawin din niya sa'yo. Siya po ay namatay at nabuhay muli. Kaya ikaw, pag namatay ka, ay tiyak kang bubuhayin ng Diyos. Amen. Kahit pa ba sabihin nila, born again ka pa, pa-debo-debo ka pa, pa-church ka pa, wala ka namang mapapala dyan. Hayaan mo sila. Ang pinakamahalaga, umiilaw ka. Amen. Ngayon, pag nangyari sa'yo na pinipili mo na ang Diyos, kapatid, wholeheartedly, magugulat ka na lang may mga kabataan na lalapit sa'yo. Ako, kapatid, sobrang dami na po ako na-experience na sabi nila, Kuya, pwede ba kitang makausap? Kasi pakiramdam ko ikaw ang binibigay ng Diyos na makinig. Amen. May mga experience ako, kapatid, na kinamusta ko lang, umiiyak na. Sinasabihan ko lang, ano lagay ng buhay? Ako kasi ganun po ako eh. Anong balita? Anong lagay mo? Imagine mo, ganun lang, umiiyak na. Ibig sabihin, kapatid, naghahanap sila ng pag-ibig ni Kristo. Amen ba? Eh kaso ang problema, ikaw na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, wala kang kapake-pakialam. Real talk yarn. Amen. Totoo naman. Wala tayong kapake-pakialam at nakakalungkot po yun. Kaya ito po, kapatid, itong live na to, hindi po to typical na devotion, kundi awareness to, and I'm spreading the word of God, kapatid, na ang matanda ay may responsibilidad sa bata. Hindi lang sa anak mo, pati sa'yo. Amen. At kung ginawa mo man, nagsakripisyo ka man, nagbigay ka man, ng oras mo, ng effort mo, ng physical na physically present ka sa kanila, spiritually present ka sa kanila. Lagi mo tandaan yung sinabi ng Diyos sa Hebrews 6, hindi liko ang Diyos para kalimutan niya ang pagpapagal at pag-ibig na binigay mo sa Kanya. Amen. Hindi siya liko. So, ibig sabihin, kung ginawa ng Diyos sa'yo, ay kung may ginawa ka sa iba, asahan mong ibabalik ng Diyos sa'yo ang pabor. Amen. Kaya nga ang sarap maglingkod sa Diyos, kapatid. Hindi mo pagsisisihan. Nakakapagod, oo. Pero lahat worth it. Hindi lang dahil sa biyaya, kundi kung paano niya binigyan ng kapayapaan yung buhay ko. Amen. Kaya, kapatid, dalangin ko sa'yo, ma-encourage ka ngayon na magkaroon ka ng puso. Ako, kapatid, I will ask your prayers. Please, pray for us na makapagpatayo kami ng school ministry. Pray for us na makaabot kami ng marami pang youth. Amen. Kaya nga, kapatid, purihin po ang Panginoon kasi ngayong linggo meron po kaming pakain. Nawa yung mga kapatid online na in-invite ko, kayo po kung available po kayo, dito po JIBC Kalayaan, Toklong Kawit, kung accessible po kayo. Sana po makapunta kayo.
Para makita niyo po yung ginagawa ng Diyos sa church namin. At purihin ng Panginoon, marami po kaming youth na pupunta. Ngayon, ano gagawin namin? Pakainin sila, hindi lang ng salita ng Diyos, kundi pati physical na pagkain. Malay mo, dahil pala sa manok, kumilala yan sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, tama puso ng pastora ko eh. Anong gagawin natin sa mga hindi natin maabot? Anong gagawin natin sa mga tao na hindi pa kilala si Jesus? O, di pa kainin. Amen. At gagawin po namin to monthly, kapatid. Monthly Kasi kapatid, it is not about the event itself. It is also not about na kung ano, hindi. Kapatid, it is about saving one soul, saving multitudes of soul in Christ Jesus. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko, makiisa ka dito. Sabi mo nga dyan, makiisa ka. Again, hindi man to about sa'yo, hindi man to popular topic, hindi man to, baka meron mga umasa dyan, kala ko pa naman dahil sa anxiety and depression yung topic ni Kuya Jerome. Kapatid, awareness muna. Alam mo kapatid, pag nag-care ka sa iba, amen, si Lord ang bahala sa caring na binigay mo. Ibig ko sabihin, it is always better to give than to receive. Amen. Yun po ang significance ng isang matured na Kristiyano. Amen. Kaya kapatid, ako personally nagpapasalamat po sa Diyos dahil po sa prayers nyo, alam ko, kaya ako po nagagawa yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati dahil rin po sa prayers mo. Imagine mo, kung simpleng bag may kumilala sa Panginoon, simpleng sapatos may kumilala kay Lord, simpleng lutuan may kumilala kay Lord. Amen. Kaya sabi ko talaga doon sa nabigay, mag-effort po ako kasi hindi po pwede na wala po akong gawin. Kaya ako na lang po ang pupunta dyan sa inyo. Sabi ko talaga. Kasi kapatid, hindi pwedeng hayahay ka lang, ganyan ka lang. Ano ka, tuwan tamad yarn. May gagawin ka. Sabi mo nga sa katabi mo tuloy sa comment section, may gagawin ka. Amen. Tapos kung sasabihin nyo, ay wala naman niya maitutulong sa personal ko, naku, wag mong subukan si Lord. Subukan mong sumunod kapatid, naniniwala ako. Sa mga binigay mo, kulang pa yan sa pagpapalang gagawin ng Diyos sa'yo. Amen. Again, hindi man to popular topic, hindi man to directly about sa'yo, pero kapatid, gusto ko pong iwan yung salita ng Diyos. I think this is in the Proverbs. Those who refresh others will be refreshed. Those people who lend a hand to others will also receive a lending hand. Amen. So, ibig sabihin, those who bless others will always receive the blessing directly from the Lord. Amen. Marami nagsabi, Kuya, kasi wala naman akong ganong kilala. Kuya, hindi naman ako pinipili lagi. Kapatid, kung pa iniisip yun, huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo ngayon, kapatid, ang Diyos ba, lagi kong kausap. Amen. Ano bang pinagagawa ng Diyos? Ano bang sinasabi ng Diyos? Kaya nga nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi hindi lang po tayo dumami in numbers, pero we are also nagmamature po sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga kapatid, yung pala assignment ko, naalala ko tuloy, devotion. Magbibigay po ako ng daily devotion nyo para maturuan kayo magbasa. Amen. Ngayon, tatanungin nyo, Kuya Jerome, paano ba kasi mag-devotion? Paano kasi mag-ganyan, kapatid? Bago ka muna magsulat-sulat, magbasa ka muna. Amen. Kasi ako kapatid, natuto lang din ako, basa ng basa. Hindi po ako sumusunod ng SOAP. Yung SOAP kapatid, dati, hindi ko kasi maintindihan yan. Pero binibigay ko po sa inyo dati, ngayon, kasi effective talaga yun, SOAP. Ano yun? Scripture, Observation, Application, and Prayer. Pero nung nagsisimula ako, hindi ko talaga siya mag-gets. So ano ba to? Magkaparas ba yung observation sa application? O kaya naman, ano bang lalagay ko sa prayer? Yung prayer ba para ganyan, etc. etc. Pero alam mo kapatid, dahil wala nga akong alam ng mga techniques. Meron pa kasi yung acts, meron pa pong yun nga yung soap, meron pang one verse devotion. Ang daming ways to have devotion. Pero balik ka dun sa basic, basahin mo lang.
Kasi kapatid, purely basahin mo salita ng Diyos. Amen? It will reveal something to you pa rin. Bakit? Kasi yun naman din ginawa ng early disciples. Binasa lang din nila yung scripture. Naintindihan nyo, kapatid? So again, hindi ka naman nagde-devotion para magpakadalubhasa. Nagde-devotion ka para mabago buhay mo. Yun ang laging goal dyan. Amen. At pag nabago buhay mo, anong mangyari? Magiging ilaw ka at magiging asin na magkakaroon ka ng impact sa ibang tao, hindi lang sa iyo, kundi sa lahat. Ito kapatid, itong online ko. Marami nagsabi, uy, yung successful naman ng online mo. Kapatid, nakukuntian pa ako. Bakit? Amen. Kasi sabi ko sa Panginoon, gamitin mo. Biyaya to ni Lord. Amen. Kaya pala, napagtanto ko tuloy ngayon, lahat ng pinagdaanan ko in the past, up until present, lahat po nagagamit ko. Mga kapatid, kanina lang may nangihingi sa akin ng advice about Dole. Purihin po ang Panginoon. Kasi may background tayo sa Dole. Nung isang araw, may nagpapapray sa akin. Ay, kaninang tanghali, may nagpapapray sa akin ng tatay niya. Purihin ang Panginoon. Na-text ko po yung tatay niya at naipag-pray din. Oh. Isang beses, kagabi. Di ba ay, kagabi ba yun? Nung Sunday, tama, kagabi. Sunday ng umaga pala. Ay, nalimutan ko na. Sunday ng gabi, yung about sa honoring ng father. Sabi niya, paano ko po yung honor yun? Ganito, ganyan. Oh, dahil may naintindihan ako, may naranasan ako, kaya ko tuloy ibigay. So, anong ibig ko sabihin? May mga bagay na napagtagumpayan mo, hindi lang lagi dahil sa'yo lang, kundi dahil gusto ng Diyos na gamitin ka nila. Amen. Kaya kapatid, ang heart na nagkikare sa iyo, mag-uumpisa muna sa iyo. At nang nakita sa iyo, aalalahanin mo sila. Amen. Kaya kapatid, ikaw, alam ko may kakilala kang youth. Bibigyan kita ng assignment. Amen ba? Pero isama nyo na rin to sa prayers nyo, no? Pero assignment muna. Sa notebook mo, sino po dito may devotional notebook na? Please po, pakitaas nga kamay. Pero sana lahat meron, no? Kapatid, huwag ka mag-settle sa notes sa cellphone, ha? Kailangan mo ng notebook. Amen. Meron kang kakilalang kabataan. May kilala kang mas younger sa'yo. Ito po gagawin natin. Kung sino man ang ipaalala sa'yo ng Diyos, kapatid, isulat mo sa isang papel. At mag-commit ka sa Panginoon na ipagpe-pray mo to hanggang mabago buhay niya. Amen. Halimbawa, nakita mo, Juan de la Cruz. O kaya naman, ano bang mga pangalan ngayon? O kunyari na lang, Jerome Hupana. Diba? Bata yarn. Ano sabihin ko An Aldea. Bata yarn, di ba? Sample mo, di isulat mo lahat. Kung umabot yan ng 50, di purihin ng Panginoon. Pero kapatid, i-commit mo na ipapanalangin mo siya hanggang magbago buhay. Amen. Ginawa namin to kapatid. Alam mo, dumating po sa church ang mga pangalan na ipinag-pray namin. Ulitin ko i-list down mo lahat ng kabataan na pinapaalala sa iyo ng Diyos. Mula sa pamilya mo hanggang sa labas. Amen. Tapos ipagpe-pray mo to hanggang mabago buhay nila. Amen. Ngayon, isama nyo na rin po sa prayer na sana in my ministry, opo, pwede po. Okay lang po ate, stepfather, wala pong problema. Amen. Kabataan, isama nyo na rin kahit mga matatanda. Kasi kung yun ang leading ng Diyos, amen. Kaya kapatid, yun po, sa inyong prayer time, pakisama na lang po na mas marami pa tayong maabot. Hindi lang online, kundi face-to-face. Amen. Alam nyo po anong goal ko? Matapatan ko ng face-to-face yung bilang ng online. Nagiging 100 plus yung kasi average wise kapatid. Ito, para rin po sa kaalaman nyo, no? Nire-record ko po yung mga average natin per day.
Kasi nire-report ko po to sa church na ito po ang mga umattend. Kaya nga kapatid, maganda po na ibigay niyo yung mga prayer requests niyo sa akin, yung mga concerns niyo, sali po kayo sa group chat. Kasi tinitignan ko rin po yung mga active doon. At sino yung inactive, pinimessage ko din. Kasi nga, trabaho ko to sa church. Ngayon kapatid, napaka-effective na pangalanan mo yan at ipag-pray mo. At yun din ang goal ko. Na sana kung gaano kadami dito, ganun din sa face-to-face. Purihin po ang Panginoon, may bagong Bible study na ako. 5 sila. May 2 community. Amen. So dalangin ko pa, dumami pa. Amen. Sabihin na natin, nakakapagod yung Kuya Jerome. Mas okay ng pagod kaysa naman sa walang ginawa. Amen. Kaya kapatid, continue to become light, have concern and care sa youth natin, sa youth ninyo dyan, sa mga kabataan. Magkaroon ka ng puso na paano mo sila iwiwin. Magkaroon ka ng puso na kung paano mo sila bibigyan ng tamang edukasyon o tamang pagtuturo o pagtutubid. Lalong-lalo na i-pray mo na gamitin ka ng Diyos para maibahagi sila sa iba. Amen ba? Kapatid, ulitin ko, responsibilidad ng matanda ang kabataan. Amen. Papayag ka ba na may maulit pa? Amen. Actually, Jazz, may plano po ako na magkaroon ulit ng soul winning. Ipipray muna natin. Amen. Madali lang po yung evangelism. Actually, yun yung pinapatutukan talaga ng Diyos sa akin. Sa mga seryoso. Amen. Pero again, uulitin ko po, responsibilidad po ng matanda ang younger generation. Anong responsibility mo? Ipahayag si Kristo sa kanila. Ipaalala ang mabuting gawa ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, simpleng Jesus loves you. Pwede mo bang ilagay dyan? Jesus loves you. Amen. Lagay mo dyan. Kapatid, napakasimple niyan. Pero kapatid, sobrang powerful niyan. Jesus loves you. Sobrang powerful niyan. Favorite ko po yung phrase na mahal ka ni Jesus. Ako po ganun pag nag-share. Alam mo bang mahal ka ni Jesus? Sobrang simple pero powerful. Simpleng ganyan lang. Hindi po hinihingi ng Lord na extravagant. Hindi hinihiling ni Lord na, ikaw na dapat tumanggap sa Panginoon, ay dapat ganito, ganyan. Hindi yun ang hinihingi ng Diyos. Ang hinihingi nyo ng Diyos, i-share mo lang siya plainly. Amen. Ang dami pong natatakot mag-share ng gospel kasi baka magkamali ako. Kapatid, magkakamali ka ba dun sa bagay na nagbigay sa'yo ng buhay? Amen. Magkakamali ka bang i-explain na kung paano binigay ang buhay? Paano binago ng Diyos yung buhay mo? Ganun lang ang sharing ng gospel. Tingnan nyo kapatid, bakit mas naiintindihan nyo po yung Word of God compare sa ibang mga platforms or mga turo? Kasi nga, pinapasimple ko lang yung Word of God pero may dating. Amen. Paano ba binago ng Lord yung buhay ko? Nung may anxiety and depression ako, nilingap ako ng Diyos. Nung may bisyo ako, pinatawad ako ng Panginoon. Nung sumunod ako sa Kanya, pinagpala ako ng Diyos. At hindi niya lang niligtas ang buhay ko, kapatid, kundi binago niya rin buhay ko. Sobrang simple. Mahirap ba i-explain yun? Hindi. Madali yun. Bakit? Kasi binago ng Diyos ang buhay. Yung stroke patient namin dito, kapatid, alam nyo ano lang sinasabi niya pag nisi-share ng gospel? Stroke patient ako, pero pinagaling po ng Diyos. Ikaw ba, gusto mo bang gumaling sa Panginoon? Alam mo kapatid, gaano kabuti ang Diyos sa Kanya. Ang dami pong na-stroke sa community nila. At ang lahat po ng na-stroke, lumalapit sa Kanya, kaya naipagpe-pray namin. Amen. Bakit? Testimony niya na yun na mamamatay na siya, sinabi na ng doktor 5 araw na lang siya, pero binuhay pa rin siya ng Diyos at nakatayo pa siya partida. Amen. So kung titignan mo kapatid, yun palang powerful na. Mahirap ba yun? Hindi. Possible ba? Oo. Pag sinabi ko ba may impact? Oo. Bakit? Kasi sobrang genuine na buhay ang nabago. Hindi mo mapepeke bunga kapatid kahit anong gawin mo. Kahit ano pang ayos ng damit mo, kahit ano pang tumbling mo, kahit pang ngiti-ngiti mo, hindi mo mapepeke ang bunga. Amen. Pero kapatid,
Kung ikaw talaga ay totoong nagbunga, hindi na mahirap i-explain yun kasi kabutihan yon ng Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon na magkaroon ka ng isang bagay na ano bang ginawa sa'yo ng Lord? Ikwento mo lang. Ulitin ko, simplihan lang natin buhay-buhay. Hindi kailangan komplikado. May ginawa ang Diyos sa'yo, ikwento mo. Kaya kapatid, ako po, lagi po ako nangihingi ng testimony. Assignment number 2. Ibigay mo naman testimony mo sa group chat natin para naman may kabuluhan yung group chat natin. Amen? Anong ginawa ng Diyos sa'yo? Sobrang simple. Alam mo ba, sister, ang sakit ng ulo ko kanina. Nung pinag-pray ko, nawala. Mahirap ba yun? Hindi. I-share ko rin ko gospel ha. Alam mo kapatid, kanina iyak ng iyak yung pamangkin ko. Sakit ngipin ko, sakit ngipin ko. Sabi ko sa kanya, sige, pray natin kay Jesus. Sabi mo, Jesus, kahit masakit, Jesus, pagalingin niyo pong ngipin ko. In Jesus' name, amen. Pinasabay ko lang ha. Imagine mo kapatid, nagulat ako instant. Sabi ko, wala na ba yung sakit ng ngipin mo? Wala na po, okay na po ako. Healing ng Lord. O bakit? Shinare ko lang kasi sa kanya, ipag-pray natin yung ngipin mo kay Jesus. Amen. Simpleng bagay, sabihin na natin, sakit ng ngipin lang yan eh. May pinamik nga, kaya yan eh. Pero kapatid, hindi mo pa rin pwedeng i-discredit na may miracle si Lord na yung masakit na ngipin na wala. O di purihin ang Panginoon. Amen. Minsan kasi ang ina-acknowledge mo lang yung malalaki lang. Hindi naman ganun ang tama. Dapat lahat ng para sa Panginoon, i-acknowledge mo. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo na i-share mo naman yung testimony mo, maliit man o malaki. Nagkabigas ako kanina, purihin si Lord. Di thank you, Lord. Amen. Hindi yung mas magaling pang magpasalamat sa Panginoon yung mga unbeliever, di ba? Yung mga unbeliever kapatid, minsan expression nila first bite, thank you, Lord. Di ba? Praise lang nila yun. Ibig ko sabihin, para bang emotions lang nila yun. Dadaigin ka pa ba nila? Ikaw yung totoong kumilala sa Panginoon. Amen. Ano pong ibig ko sabihin, kapatid? I-share mo lang ginawa ni Jesus. Amen. Yan si Yon. Tingnan mo si Yon. Kapatid, walang humpay ang nagbibigay ng prayer request sa akin. Sinasabi pa nga niya sa akin, Kuya, nakukulitan ka na? Bakit ako makukulitan eh? Nag-chat ka lang naman. Amen. Ang mahalaga na ibigay mo prayer request mo. Ngayon, board passer na. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Sabi niya, Kuya, malapit na talaga. Sobrang lapit na talaga board exam ko. Kuya, patulong naman. Araw-araw yun, kapatid. Araw-araw. Alam yan yun. Sa ting mahalaga yun, sabi, nakalimutan mo na, may ganun ba yun sa akin eh. Nakalimutan mo na, di ba board exam ko pa? Sabi, nakalimutan mo na, bali ba yung result pa? Gawagano pa yan. Pero, nung lumabas, board passer pala. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Di ba? Marami pa, meron pa nga kapatid eh. Meron pa nga kapatid eh. Sabi, Kuya, wag kang magsama mag-pray para sa akin. Oo naman, ba't na? Trabaho ko yan eh. Amen. Meron pa nagsabi, Kuya, ito pa rin po prayer request ko. Bless niyo po yung pharmacy namin. Bless niyo po yung ano ko. Ito pa kapatid pala. Purihin po ang Panginoon. Ito rin si Kuya TJ. Diba? Naging board passer din. Amen. Meron pa pala isa kapatid. Sabi niya, walang humpay. 3 buwan, 4 na buwan. Kuya Jerome, pray niyo po, magka-baby po kami ng asawa ko. Kuya Jerome, pray niyo po, pharmacy namin. Kuya Jerome, pray niyo po, magulang ko. Paulit-ulit yun kapatid. Araw-araw as in. Sobrang araw-araw. Kung nakakalimot man siya, isang araw lang pagitan, tapos magsasend siya ulit. Alam mo ngayon kapatid, buntis na, at the same time, lumakas yung pharmacy niya. Power ng prayer. Ako ba yon? Hindi. Si Lord John. Kasi nga, dumadalangin tayo sa Diyos. Anong ibig ko sabihin? Nag-pray ka, may ginawa ang Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos. Nakita ng iba? Bakit? Pinasalamatan mo siya publicly. Amen.
Kaya kapatid, hindi dapat mawala sa'yo ang mapagpasalamat na puso. Tignan mo yung mga, kapatid, tignan mo yung puro reklamo sa buhay, nasan sila ngayon? Diba? Yung puro ganito na lang. Wala kasi. Wala. Walang hiningi. Walang pinagkatiwala sa Diyos. Pero ang nagtitiwala sa Diyos, ano nangyayari? Mas lalong pinagpapala ng Panginoon. Amen? At pag ikaw ay pinagpala, nagkakaroon ka ng liwanag at ang liwanag na yun ang aabot sa iba. Amen? Kaya ito kapatid, a heart that cares for the youth. Hindi lang to para sa youth, kundi para sa iyo din na magbago ka ng buhay para naman tama ang binibigay mo sa kabataan. Amen. Hindi yung proud ka pa. Kaya kapatid ngayon, tignan mo bakit walang takot. Kasi nga promotor pa magulang, promotor pa kapatid. Amen. Imaginein mo yan. Kaya kapatid, ako dalangin ko makita sa iyo si Kristo. Amen. Ulitin ko, nakakalungkot, nakakagalit mga comment ng tao, nakakainis comment ng gobyerno. Imagine mo kapatid, ako talaga ngayon medyo yung spirit ko sa government, talagang sabi ko, Lord, I declare, wala po akong political color ha, wala po akong pakialam sa mga binoto nyo. Ang gusto ko lang, maging maayos gobyerno. Imagine mo ha, inutusan ng isang department secretary na pag may problema po sa departamento namin, i-post nyo para po magawa. Kailangan ba ng tulong ng ibang tao para lang ma-implement yan kung kayo po ay nagsisipag? Diba sa government, kung kayo po ay nagsisipag at kung kayo po ay may tamang wisyo at hindi kayo tutulog-tulog, hindi mo na kailangan ng tulong ng publiko. Kung inaudit mo ng tama, masusolusyon mo ng tama. Imagine mo kapatid, tama yung statistics eh. Bakit daw, amen, sa private na nagpagawa ng school, compare sa public, sa government na nagpagawa ng school, mas mabilis ang private, amen, yung mga nag-volunteer po sa DepEd, mas mabilis ang private, mas maliit ang cost ng private, mas pulito, compare sa pagkatagal-tagal, kamahal-mahal, substandard pa. So kung titignan mo kapatid, nasa gobyerno yun. Ngayon, makikidagdag ka pa? Kayo mga nagko-comment dyan about politics kapatid, tigil-tigilan nyo na yan. Amen. Bago ka manita ng gobyerno, sitahin mo muna yung sarili mo, magtapon nga ng basura, hindi mo magawa eh. Diba? Magsalita nga ng tama, hindi mo rin nagawa, hindi mo rin magawa. Kaya kapatid, dalangin ko, ikaw muna ang maging ilaw. Amen. Bago ka maging ilaw sa iba. Amen. Hallelujah. Tawa-tawa, totoo naman, di ba? Kilala niyo po yung This is Lance. Kilala niyo ba? So, sikat yun. Pero dati pa, hindi pa yung sikat ng sobrang napapanood ko na yun eh. Imagine mo kapatid, yung duality ng tao. Ang cute-cute ni Lance. Ito dapat yung babae, respetado dapat, respectable, humble. Tapos yung same tao na nagsalita na yun, siya rin yung same tao na nangungutya sa ibang mga babae at the same time, nagkakaroon ng lustful intention sa babae. So, duality ba, di ba? Dual personality, dual standard. Sabi mo, hindi tayo ganun. Amen? Sabi mo, hindi tayo ganun. Amen? Naglag po, sorry. Diba, imagine mo, pag sa mga trip mo, dang bait mo. Pag sa mga hindi mo na trip, ang sama mo. Diba, duality? Amen? Dapat pantay-pantay ka. Pag tao yan, tao din dapat trato mo. Kahit sino ka pa. Kahit sino pa yun at sa kahit sino ka pa. Amen? Kasi ulitin ko kapatid, at the end of the day, ikaw ang titignan kasi ilaw ka. Amen? Diba mo kapatid? Pag madilim, hindi mo mapapansin kasi madilim eh. Pero pag nagliliwanag, mapapansin mo kasi nasa liwanag.
So kung ikaw ang nagiging ilaw kapatid, ikaw at ikaw ang papansinin. Pilit ka mang pundihin, pero hindi ka magpapapundi. Amen ba? Amen? Ito naman si Big Cats. Alam ko na yan eh. Kakapasok mo pa lang, nag-comment ka pa eh. Ako, mararanasan mo ang hinagpis ng mute. Kayo talaga. Pero okay lang. Thank you, bashers. Di ba, kapatid mo? Ganyan tao eh. Ewan ko ba? Ano yan eh? Ay, ayoko na magsalita. Pero anyway. Di ba? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo. Mapakita mo sa buhay mo yung tama. Amen. Kaya yun kapatid, naniniwala po ako na pagpapalain kayo ng Diyos, no? Sana naging makabulan po itong kwentuhan na to. Hindi po to devotion proper talaga eh. Kasi gusto ko lang na iparating sa inyo kapatid na hindi po kasalanan lang ng bata yung nangyari, kundi kasalanan din ng mga nakakatandang nasa paligid nila. Amen. Kaya kapatid, ikaw bilang isang tao, no, responsibilidad mo yung mga kabataan na nakapaligid sa'yo. Alam mo kapatid, meron po ako namangha sa isa kong churchmate dito. Nagpakain siya sa bahay nila para lang may madalang tao kay Kristo. Sariling pera, sariling sikap, sariling luto, effort. Amen. Effort, kapatid. So ikaw kapatid, ulitin ko, anong effort mo? Amen. Kaya kapatid, prayer ko sa'yo talaga, no? Magkaroon ka ng buhay na laging hinahanap ang Diyos. Kasi magugulat ka na lang, ginagamit ka na ng Diyos. Amen. Yun lang yun. Amen. Kaya nga ako po, personally, nagpapasalamat po sa inyo. Bagamat sobrang dami ko pong ginawa kasi face-to-face ngayon. May staff prayer po kami, tapos nag-accommodate pa ako ng mga concern online, pinag-pray ko pa, nangamusta, pumunta sa kapatid, nag-Bible study pa. Lahat yun para sa Panginoon. Amen. At nagpapasalamat po ako kasi ginamit po ng Diyos tong platform na to na para maging pagpapala din tayo sa iba. Amen. Kaya thank you po. Hindi ko kasi napaalam kung pwede ko siyang i-mention eh. Pero salamat po sa nagbigay nung bag, sa nagbigay po nung kawali, sa nagbigay po ng mga sapatos, sa nagbigay po ng mga coloring materials, at sa lahat pa na pwede kong maibigay. Salamat po talaga sa inyo. Amen. Hindi po ako nanghingi pero kusa po silang nagbigay. At alam mo kapatid, yung testimony pala ng nagbigay. Talagang pinupuri ko po ang Panginoon. Sabi niya, nakulong daw sila sa NBI for falsely accused. Pinagbe-bail daw sila ng malaki pero hindi nila piniling mag-bail kasi alam nilang wala silang kasalanan. Planted evidence. At isang buwan daw po silang nakadetain pero isang buwan din daw siyang pray sa Panginoon na ilabas siya. At after po ng yung initial investigation na bulol na, napatunayan po na wala silang sala at planted evidence, pinalaya po sila. Simula daw po noon, naghahanap daw po siya ng Bible study. Yung nagba-Bible study sa kanila, nakatulong nila, ay nag-full-time daw po sa church sa Laguna at purihin daw po ang Panginoon kasi malapit lang ako, nakapag-Bible study ako sa kanila. Ano pong ibig ko sabihin? Itinakda ng Diyos. Kaya po siya nagbigay ng mga bag kasi business po nila yon. Lahat daw at meron pang binibigay. Sabi ko, ate, hinay-hinay lang. Sabi ko, baka mahubos naman na yung mga tinitinda. Hindi, para naman to sa Lord. Basta kuya, sabihan mo lang ako. Imagine mo, di po ako nanghingi at never po ako nanghingi dito. Tama, mali. Amen. Pero dahil yan po ay yung mga puso na tinakda po ng Diyos. Amen. At
kung alam nyo lang po kung gaano kasaya yung bata kanina, grabe. Tapos yung kapatid niya wala ring sapatos. Sabi ko, tignan mo yung sukat, kung hindi kasya, papalitan mo na lang. Amen. Ano pong ibig ko sabihin? Kundi dahil sa isang puso na may ginawa para sa Panginoon, hindi po maaabot yung 2 o 3 kabataan kanina. Kaya ako po personally, nagpapasalamat po sa Panginoon. Amen. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi nakakatulong po tayo sa may sakit. Amen. Salamat din po sa Panginoon kasi may nag-support po ng Bible Project at Bigas Project natin. Amen. Kaya lahat po sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kapatid, please pray for me. I will pray for you. Amen. Sa lahat po ng mga gusto pong sumali ng group chat namin, please sali po kayo ng group chat namin. Sa mga may prayer request po, please, I will pray for you. Send me your prayer request. Amen. Sa mga bago pong nag-follow ngayon, purihin po ang Panginoon. Sa mga first-timer namin, nawa, na-enjoy nyo po yung kwentuhan. Hindi pa po to devotion, kwentuhan lang to. Amen. At the same time, kapatid, i-pray nyo po ako na palakasin po ako ng Panginoon, no? At yun nga, i-pray nyo po na talagang favor po ng Lord sa lahat. Kasi hindi po biro, may mga bagay talaga na pangangailangan sa ministry pero hindi pa kaya, pero pinagpe-pray naman sa Panginoon. So sama niyo lang po ako sa prayer. Kung halimbawa magpe-pray ka, maalala mo lang si Kuya Jerome po, Lord. kahit hindi ko po alam specific request niya, pero ikaw na po bahala sa kanya. Yun lang po, din, malaking bagay na po sa amin yun. Amen. And I will pray for you also, no? At naniniwala ako pag tayo po ay nagpanalanginan, ang Diyos po ang bahalang kumilos. Amen. Alam ko na ba Ate BJ, kaya nga naniniwala po ako na may pagpapala ang Diyos dahil po merong nagpe-pray. Amen. Kaya, ayun po no, yun lang. Sa Diyos po ang papurit pagsamba, magkaroon ka ng magandang pahinga ngayon, no? Magkaroon ka ng maayos na pahinga ngayon. At the same time, purihin mo ang Panginoon kasi naging mabuti ang Diyos sa'yo. Amen. Kaya yun, God bless po. Please, again, sali po kayo ng group chat namin. Just message me to join. Sa mga nais po na magpa-pray or prayer request, send me your prayer request. At thank you po in advance sa mga nagsusupport po in our ministry. At the same time, kapatid, gusto ko rin magpasalamat kasi naalala ko pala kanina, may mga nag-send po sa akin kanina para po sa pang-internet, no? Matagal na yung commitment na yon pero may mga nagko-commit pa rin, no? Hindi ko naman po pina-follow up din pero dahil meron pong nagbigay, thank you po. Thank you na rin po agad, no? Pero again, salamat po sa Diyos. So, lahat po yan sa Panginoon, lahat po yan ay sa Diyos, kapatid. At naniniwala po ako na one day, hindi ko man naibalik ang favor, ang Diyos naman ang magbabalik ng pabor sa iyo. Amen? So, yun po, sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba, sa Diyos po ang lahat ng pagluwalhati, at lagi po kayong pagpalain ng Panginoon. Amen? Bye-bye po. God bless po. Pray nyo po lagi ito, nawala na naman po yung algorithm natin. Talagang i-bless tayo ng Diyos, no? About our algorithm. Pero bye-bye po.